A day in our life as a CMU-1 nga wala na kwarta. Guys, kabalo naman gid ta nga sa Filipino kultura na gid nato ang hilig sa street food. So karon, kuyogin mi ninyo i-explore ang pinakabrato nga street food diri sa CMU. Ang Filipino street food ay isa sa mga pinakakilalang bahagi ng ating kultura. Ipinapakita nito kung gaano ka-creative ang mga Pilipino sa paggagawa ng masasarap ngunit abot kayang pagkain na matatagpuan kahit saan sa bansa. Mula sa kwek-kwek, fishballs, isaw, hanggang balut, ang mga pagkain ito ay hindi lamang simpleng merienda. Ito ay bahagi na pang-araw-araw na buhay ng maraming Pilipino. Sa bawat kainan sa kalsada, hindi lang pagkain ang hatid nito, kundi pati na rin ang kasiyahan at samahan. Madalas itong nagiging paraan na pagbanding na magkakaibigan, magkaklase, at pamilya habang nagkwekwentuhan at nagtatawanan. Sa pamamagitan ng street food, makikita natin ang pagiging malikhain, masiyahin, at masiglang kultura ng mga Pilipino sa simpleng paraan ng pagkain. Ang Kaamulan Festival sa Bukidnon ay isa sa mga pinakamakulay at pinakamahalagang pagdiriwang sa Pilipinas. Isa itong selebrasyon na nagpapakita ng kultura, kasaysayan at pagkakakilanlan ng mga indigenous peoples sa Mindanao. Sa panahon ng festival, nabubuhay ang buong lugar dahil sa makukulay na dekorasyon, tradisyonal na musika, iba't ibang sining o arts at mga pagtatanghal na nagpapakita ng mayamang kultura ng iba't ibang tribo. Marami ring tao ang bumibisita dito, kasama na ang mga malalayong turista na naglalakbay mula sa iba't ibang lugar na nakarating mismo sa Bukidnon upang masaksihan ang festival at ang iba't ibang sining at kultura. Kapag sumasapit ang gabi, mas lalo pang nagiging makulay at kaakit-akit ang festival. Ang mga ilaw na nakapalibot ay nagbibigay ng masigla at makulay na ambience, pinagsamang musika, sayawan at nagliliwanag na paligid ang nagbibigay ng isang hindi malimutang karanasan para sa mga bisita. Bukod sa mga pagtatanghal, makikita rin ang iba't ibang mga handmade na produkto tulad ng mga pulseras, accessories at iba pang sining na gawa ng mga lokal na komunidad. Ang mga produktong ito ay hindi lamang simpleng souvenir, kundi simbolo rin ng kanilang kultura, talento at kabuhayan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isa sa pinakakaraniwan sa mga estudyante ngayon, ang online gaming. Ang online games ay bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ng maraming estudyanteng Pilipino. Ang mga larong tulad ng Mobile Legends at iba pang mobile games ay hindi lang para sa libangan, kundi nakakatulong din sa teamwork, komunikasyon at strategy skills. Ngunit, kahit masaya ang paglalaro, mahalaga pa rin ang tamang balanse sa pag-aaral at responsibilidad. Sa huli, pag-usapan naman natin ang social media trends sa mga kabataang Pilipino ngayon. Ang mga social media platforms tulad ng TikTok, Facebook at Instagram ay may malaking papel sa buhay ng mga kabataan sa Pilipinas. Ginagamit ang mga ito para sa libangan, komunikasyon at pagpapahayag ng sarili. Mabilis kumalat ang mga trends at nakaka-impluwensya sa fashion, lengguwahe at pamumuhay. Kahit maraming benepisyo ang social media, mahalagang gamitin ito ng responsable at maging maingat sa mga pinopost natin online. Sa pamamagitan ng vlog na ito, natutunan natin na ang kulturang Pilipino ay malawak at patuloy na nagbabago. Mula sa street food, Kaamulan Festival, online gaming at social media trends, nakikita natin kung paano umaangkop ang mga Pilipino sa modernong pamumuhay habang pinapanatili ang kanilang pagkakakilanlan.